Nasa Iran na ngayon si Pakistani Army Chief Marshal Asim Munir para ipagpatuloy ang negosasyon sa pagitan ng Tehran at Washington na layong tuldukan ng digmaan sa gitnang silangan. Inaasahan ding aalamin ng Pakistan ang tugon ng Iran sa bagong proposal na isinumite ng Estados Unidos kaugnay ng peace talks at nuclear program ng Tehran. Bagamat nagkaroon ng ceasefire noong April 8 na nagpatigil sa malawakang labanan sa pagitan ng Iran, United States at Israel, hindi pa rin nakakabuo ng pangmatagalang peace deal ang magkabilang panig. Ayon kay US President Donald Trump, nasa kritikal na punto na ang negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran. It's right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives. Giit ni Trump, maaari umanong mabilis na makabuo ng kasunduan, subalit posible rin na agad magbalik ang pag-atake kapag hindi nasiyahan ng Washington sa mga sagot ng Tehran. Could go very quickly. Or a few days. It could be a few days, but it could go very quickly. Iran is a defeated nation. Una nang sinabi ng Iran na sinusuri at pinag-aaralan nilang mabuti ang bagong proposal ng Estados Unidos. Makailang ulit nang iginigiit ng Amerika ang mariin nitong pagtutol sa nuclear program ng Tehran. Ayon sa mga ulat, pangunahing hinihingi ng Estados Unidos at Israel ay ang pag-aalis ng Iran ng stockpile ng highly enriched uranium nito bilang bahagi ng peace deal. Gayunman, ipinag-utos na ng Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei na huwag ilabas sa bansa ang kanilang near-weapons-grade enriched uranium. Naniniwala ang mga pinuno ng Iran na ang paglipat ng uranium sa labas ng bansa ay magpapahina sa kanilang depensa at maglalagay sa kanila sa mas malaking panganib ng panibagong pag-atake. Tinatayang umaabot na sa mahigit 400 kilo ang 60% enriched uranium stockpile ng Iran na nasa ilalim ng pagbabantay ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Dahil sa bagong kautusan ng Iran kaugnay sa enriched uranium nito, inaasahang mabibigo pa rin na makabuo ng kasunduan ang magkabilang panig. Bilang resulta, muling tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Umakyat ng 4% ang presyo ng US crude oil habang 3% naman ang itinaas ng International Brent crude oil. Dahil sa paiba-ibang tono ng negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, nananatili ring pabago-bago ang takbo ng pandaigdigang ekonomiya na direktang naapektuhan ng nagpapatuloy na sigalot. Joanna Nano, humahataw sa balita ngayon.